bilang pagsulong sa hustisya para sa mga nagdaang biktima ng war on drugs sa nakaraang administrasyon. Ginunita dito sa Kongreso ang program Paghilom, kasama ang mga kapamilyang naiwan bunsod ng karahasan. Kaugnay ng paggunita sa National Human Rights Week mula December 4 hanggang 10 ngayong taon ay binuksan sa Kamara ang Paghilom Mobile Museum. Ang nasabing Mobile Museum ay isang immersive at advocacy-driven na exhibit sa iba't ibang lugar na may dalang kwento mula sa alaala at paghilom tungkol sa mga apektado ng extrajudicial killings o EJK. Dumalo sa nasabing kaganapan ang mga naiwang pamilya ng mga biktima ng Oplan Tokhang kasama sina Akbayan Party List Representative Shell Jokno, Tingog Party List Representative Jude Asidre at Magsaysay Awardee Father Flavie Villanueva. Kaugnay ng paggunita sa Human Rights Week, muling inilunsad sa Kongreso ang mambabatas para sa karapatang pantao o makatao na naglalayon sa patuloy na pagsulong ng hustisya para sa mga biktima ng war on drugs. The initial purpose was clear, to support the passage of the anti-torture and anti-enforced disappearance bills. At nagtagumpay po dahil parehong panukalang batas ay naisabatas. It led to the proposal to form mambabatas para sa karapatang pantao or makatao. Dito kanila ring inihayag ang kanilang protestang isasagawa sa ika-10 araw ngayong buwan sa Liwasang Bonifacio upang ipaglaban ang karapatang pantao na siyang bahagi ng Human Rights Week. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.